Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silidaklatan. Kasunod nito ang tunog ng salaming na babasag at kumakalat sa mamahaling sahig na gawa sa narra. Napatalon si Elena sa gulat. Automatikong kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang uri ng takot na pamilyar, ngunit ayaw na sana niyang maramdaman pa. Unang araw pa lang niya sa trabaho. Unang araw. Isang imahe ang mabilis na pumasok sa isip niya. Ang puting pader ng hospital, ang tunog ng mga makina, at ang payat na katawan ng kanyang kapatid na si Miguel. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Kailangan niya ang trabahong ito. Hindi siya pwedeng magkamali. Ano ang tinitingin-tingin mo dyan? Ang boses na yon. Matigas at may bahid ng pang-uuyam. Itinaas ni Elena ang kanyang paningin at sinalubong ang malamig na mga mata ni Juan Carlos Care o JC, ang binatang amo niya. Nakatayo ito na parang isang hari sa kanyang palasyo. Ang mga kamay ay nakapamulsa at ang mukha ay walang mababakas na kahit anong emosyon. "Sir," tanging nasabi ni Elena. Itinuro ni JC ang mga bubog sa sahig gamit ang kanyang baba. Sa gitna ng mga ito ay ang nabasag na silver picture frame. Bulag ka ba? O sadyang tanga ka lang? Tingnan mo ang ginawa mo. Napalunok si Elena. Hindi niya maintindihan. Nasa kabilang dulo siya ng silid, nag-aayos ng mga libro. Nang mangyari iyon, imposibleng siya ang may kasalanan. Nakita niya. Nakita ng dalawang mata niya kung paanong sinadya nitong iwas-iwas ang kamay sa ibabaw ng lamesa. Pero alam niyang walang maniniwala sa isang katulong na tulad niya. "Patawad po, sir," sabi niya. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. Ngumisi si JC, isang nangisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Patawad? Mabubuo ba ng patawad mo yan?" Napayuko si Elena at tiningnan ang larawang nakaharap sa sahig. Isang magandang babae na may malungkot na ngiti. "Hindi ko po sinasadya," mahinang sabi niya. Kahit alam niyang kasinungalingan iyon. Kasinungalingan para protektahan ang sarili. "Lahat kayo pare-pareho," sabi ni JC. Lumakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. "Mga pabaya, walang pakialam dahil hindi niyo naman pag-aari. All you care about is your salary." Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa galit. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad sa kanyang tagiliran. Yumuko siya at sinimulang pulutin ang malalaking piraso ng bubog. "Huwag mong hawakan yan," utos ni JC. "Baka mas lalo mo lang sirain. Gamitin mo yung utak mo. Kunin mo ang dustpan at walis." Hindi sumagot si Elena. Tumayo siya, naglakad palabas ng silidaklatan ng may dignidad at kinuha ang mga gamit na kailangan niya. Sa bawat hakbang, iniisip niya si Miguel. Para kay Miguel. Kakayanin niya ang lahat para kay Miguel. Pagbalik niya, naroon pa rin si JC, nakatayo sa parehong pwesto. Pinapanood siya na parang isang agila. Maingat na winalis ni Elena ang bawat piraso ng salamin. Kinuha niya ang larawan at maingat na inilagay sa ibabaw ng lamesa. Pagkatapos ay kinuha niya ang nasirang frame. "Itapon mo na yan," malamig na sabi ni JC. "Sayang po, sir. Pwede pa pong ipaayos," sagot ni Elena. Hindi tumitingin sa kanya. "Sinabi kong itapon mo na." Nag-angat ng tingin si Elena at sa pagkakataong ito, hindi niya itinago ang determinasyon sa kanyang mga mata. "Sisingilin niyo na lang po sa sahod ko, sir. Pero hindi ko po itatapon." Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ni JC. Isang kislap ng kung anong emosyon na mabilis ding nawala. Tila hindi ito sanay na sinasagot. Nagtagal ng ilang segundo ang kanilang pagtititigan. Isang laban ng kalooban. Naunang bumigay si JC. Tinalikuran siya nito at naglakad papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, huminto ito at nagsalita nang hindi lumilingon.
Siguraduhin mong malinis yan. At ayokong makakita ng kahit isang gasgas sa sahig na yan. Maliwanag? Opo, sir. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, noon lang nakahinga ng maluwag si Elena. Napasandal siya sa pader at napapikit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa bulsa ng kanyang uniforme. Agad niya itong kinuha. Mensahe mula sa hospital. Elena, tumawag ka. Importante. Nanlamig ang buo niyang katawan. Agad siyang nag-dial. Hello, Nurse Joy. Si Elena po ito, kapatid ni Miguel Ramirez. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Elena, kailangan na nating masimulan ang susunod na cycle ng gamutan ni Miguel at kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa operasyon. Hindi na maganda ang mga resulta ng huling tests niya. Naramdaman ni Elena ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Gagawin ko po ang lahat. Halos pabulong niyang sabi. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya sa paligid, sa malawak at marangyang silid. Sa mga libro na mas mahal pa sa buong bahay nila, sa nasirang picture frame na katumbas siguro ng isang buwang gamot ni Miguel. Maya-maya, pumasok ang mayordoma. Si Manang Lydia, isang babaeng may mabait na muka, ngunit may lungkot sa mga mata. May dala itong isang basong tubig. Hija, inumin mo muna ito. Malumanay nitong sabi. Salamat po, Manang. Tiningnan ni Manang Lydia ang nasirang frame sa lamesa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Elena. Huwag mong masyadong dibdibin ang ugali ni Sir JC, sabi nito. May mga bagay lang talaga siyang pinagdadaanan. Ngumiti lang si Elena bilang sagot. Nagbuntong hininga si Manang Lydia at bago ito umalis, lumapit ito sa kanya at bumulong. Isang babala na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Isang payo lang, Hija. Umalis ka na. Habang maaga pa, sinisira ng binatang yon ang lahat ng magagandang bagay na nahahawakan niya. Padabog na ibinagsak ni JC ang ballpen sa ibabaw ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Hindi siya mapakali. Kanina pa siya nakatitig sa mga numero sa kanyang computer screen, mga report mula sa kumpanya, pero wala ni isa man sa mga yon ang pumapasok sa utak niya. Ang tanging nakikita niya ay ang pares ng mga matang yon. Mga matang hindi natakot. Mga matang puno ng, ano nga ba yon? Pagsuway? Hindi. Higit pa roon. Iyon ay dignidad. Napapikit siya ng mariin. Isang katulong, isang hamak na katulong ang gumugulo sa isip niya. Katawa-tawa. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Sino ba siya sa akala niya? Para sagot-sagutin siya sa sarili niyang pamamahay? Lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim ng bubong na ito ay yumuyuko sa kanya. Lahat sila ay takot sa kanya. At ganoon dapat. Iyon ang paraan para hindi siya maabuso. Iyon ang paraan para mapanatili ang kontrol. Pero ang babaeng yon, si Elena. Napabuntong hininga si JC at sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang tingin ay napadako sa nasirang frame ng larawan na maingat na inilagay ni Elena sa isang sulok ng mesa. Ang larawan ng kanyang ina. Biglang bumalik ang isang alaala. Isang multo mula sa nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa limot. 11 taong gulang pa lang siya noon. Nakatayo sa may siwang ng pinto ng silidaklatan. Ang parehong silidaklatan kung saan nangyari ang insidente kanina. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay habang pinapanood ang kanyang mga magulang. Hindi ko na kaya, Ricardo. Umiiyak na sabi ng kanyang ina, si Amelia. Hindi ako isang bagay na pwede mong itago kapag may mga bisita kang importante. Asawa mo ako. Tumawa ang kanyang ama, si Don Ricardo Care, isang tawang malamig at walang buhay. Asawa? Amelia, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Isa kang pangarap lang na tinupad ko. Galing ka sa wala. Ako ang nagbigay sa iyo ng lahat ng ito. Iginiit ng kanyang ama. Ang boses ay dumadagundong sa buong silid.
Hindi material na bagay ang kailangan ko. Pagmamahal at respeto. Respeto? Muling tumawa si Don Ricardo. Hindi nabibili ang respeto, Amelia. At lalong hindi ito para sa mga taong tulad mo na ang tanging alam ay umasa. Tandaan mo ito at ituro mo sa anak mo. Sa mundong ito, pera ang kapangyarihan. Huwag na huwag mong kakalimutan yan. Nakita ng batang si JC kung paanong napaluhod ang kanyang ina. Talunan. Kinabukasan, wala na ito. Iniwan siya nito. O baka naman, pinalayas ito ng kanyang ama. Hindi na niya nalaman ang buong katotohanan. Ang natira na lang ay ang aral na itinuro ng kanyang ama. Ang mga taong walang pera ay walang halaga. Gagamitin ka lang nila. Sasaktan at iiwan. Ang tunog ng kanyang cellphone ang pumutol sa masamang alaala. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama sa screen. Yes! Sagot niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Juan Carlos, sabi ng boses sa kabilang linya. Laging formal, laging may bigat ng autoridad. Nakausap ko na ang mga Montenegro. The deal is almost sealed. All we need is to finalize the engagement. Napahilot si JC sa kanyang sentido. Dad, can we not talk about this now? This isn't a request. It's a report. Katrina will be visiting you this week. Behave yourself. This merger is important for the company. Hindi na hinintay ni Don Ricardo ang kanyang sagot. Ibinaba na nito ang tawag. Ganoon palagi. Isang utos, hindi isang pag-uusap. Tumayo si JC. Pakiramdam niya ay nasusuffocate siya. Kailangan niya ng hangin. Lumabas siya ng kanyang opisina at naglakad sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo, malapit sa hagdanan ng mga katulong, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang hikbi. Huminto siya. Sinundan niya ang tunog at natagpuan ang sarili sa tapat ng isang bahagyang nakabukas na pinto. Ang kwarto ni Elena. Sumilip siya mula sa siwang. Nakita niya itong nakatalikod, nakaupo sa gilid ng kanyang maliit na kama, hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Oh, Miguel. Oo, mahalang gamot. Huwag mo nang isipin yun, okay? Umiiyak si Elena, ngunit pinipilit niyang maging masaya ang kanyang boses. Malakas ka, di ba? Gagaling ka. Pangako ni ate. Narinig ni JC ang bawat salita, bawat panginginig sa boses nito. Basta magpagaling ka. Gagawan ni ate ng paraan ang lahat ng bayarin. Huwag kang mag-alala. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, sa isang boses na halos pabulong, puno ng desperasyon, ngunit may bakal na determinasyon, narinig niya ang huling sinabi nito bago ibaba ang tawag. Kahit anong mangyari, gagawa si ate ng paraan. Kahit lumuhod pa ako sa demonyo. Natigilan si JC. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang puso na parang isang punyal. Sa mga mata ng babaeng ito, siya ang demonyo at handa itong lumuhod sa kanya, hindi para sa sarili nito, kundi para sa iba, para sa pamilya. Isang bagay na matagal nang wasak sa kanya. 2 araw na binagabag si Elena ng tawag mula sa hospital. Ang bawat salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. The tumor is more aggressive than we initially thought, Elena. We need to operate as soon as possible. How much, doctor? The initial cost alone would be around $500,000. Hindi pa kasama dyan ang aftercare at mga gamot. $250,000. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya sa loob ng 1 taon ay hindi pa aabot sa kalahati niyon. Ang mga naipon ng kanilang pamilya ay matagal nang naubos. Naibenta na nila ang halos lahat ng ari-ari ang may halaga. Wala na siyang ibang malalapitan. Kagabi, hindi siya nakatulog. Tinitimbang niya ang lahat sa kanyang isipan, ang kanyang kahihiyan laban sa buhay ng kanyang kapatid, ang kanyang dignidad laban sa kalusugan ni Miguel, at sa huli,
laging iisa ang nananalo. Si Miguel. Kaya naman heto siya ngayon, nakatayo sa labas ng pinto ng opisina ni JC Carr. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Kumatok siya. 3 magaan na katok. Come in. Ang boses mula sa loob ay malamig at walang pasensya. Dahan-dahang pinihit ni Elena ang seradura at pumasok. Ang opisina ni JC ay malawak at nakakapanliit. Amoy mamahaling leather at pera. Nakaupo ito sa likod ng malaki nitong mesa, abala sa pagbabasa ng mga dokumento. Hindi man lang ito nag-angat ng tingin. "What do you want?" tanong nito. Napalunok si Elena. "Sir, gusto ko po sanang makiusap." Noon lang ito tumingin sa kanya. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pakiramdam ni Elena ay hinuhubaran siya ng tinging iyon, hindi ng damit, kundi ng kanyang kaluluwa. Itinaas ni JC ang isang kilay. "Makiusap?" Tumango si Elena. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. "Kailangan na pong operahan ng kapatid ko, sir. Nasa hospital po siya. Kailangan ko po ng malaking pera." Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sumandal si JC sa kanyang upuan at pinag-krus ang mga braso sa tapat ng dibdib. Isang maliit na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ngisi ng demonyo na narinig niya sa isipan kagabi. "And you're coming to me?" sabi nito, may halong pangiinsulto. "The big bad boss?" Hindi umimik si Elena. "How much?" "1,200,000 po, sir." Tumawa si JC. Isang maikli at mapait na tawa. "500,000 pesos? Para sa isang katulong na sinira ang paborito kong picture frame? You have some nerve." Naramdaman ni Elena ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Pinako niya ang kanyang tingin sa sahig. "Kahit anong kapalit, sir, ibabawas niyo na lang po sa sahod ko. Kahit ilang taon pa po akong magtrabaho dito." Tumayo si JC at dahan-dahang lumakad paikot sa kanyang mesa, papalapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay nagpapabigat sa hangin sa loob ng silid. Huminto ito sa mismong harapan niya. Kahit anong kapalit. Ulit nito, ang boses ay halos pabulong na. Napapikit si Elena. Tumango siya. "All right," sabi ni JC. "I'll give you the money. Isang cash advance, walang interes." Nag-angat ng tingin si Elena. Hindi makapaniwala. Ti talaga po, sir?" Ngumiti si JC, ngunit ang nangiting iyon ay nagpadala ng kilabot sa buo niyang katawan. "Yes, pero may isang kondisyon." Hinintay niya ang karugtong. "Lumuhod ka." Utos nito. Ang boses ay matigas na parang bakal. "Lumuhod ka sa harapan ko at magmakaawa ka. Sabihin mong kailangan mo ako. Sabihin mong wala kang magagawa kung wala ang tulong ko." Parang isang sampal ang mga salitang yon. Nanlabo ang paningin ni Elena dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang ultimong pagyurak sa kanyang pagkatao. Ang imahe ni Miguel na nakahiga sa kama ng hospital ang muling pumasok sa kanyang isip. Ang nanghihina nitong ngiti. Ang pangako niya rito, gagawan ni ate ng paraan. Napalunok siya sa sarili niyang kahihiyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, nagsimula siyang ibaluktot ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man tumama ang mga iyon, sa malamig na sahig, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humawak sa kanyang braso at marahas siyang itinayo. Napamulat si Elena sa gulat. Ang mukha ni JC ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Wala na ang mapang-asar ng ngisi. Napalitan iyon ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na naguguluhan, galit, at kung ano pa man na hindi niya mapangalanan. "Huwag!" mariing sabi nito. Ang mga mata
ay nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi makapagsalita si Elena. Ang higpit ng hawak nito sa kanyang braso at ang sidhi ng mga titig nito ay tila ikinadena siya sa kanyang kinatatayuan. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos nahihipo. At sa isang iglap, sa isang kilos na hindi inaasahan nilang dalawa, ibinaba ni JC ang kanyang muka at siniil siya ng isang halik. Nagulat si Elena. Ang kanyang isip ay nablangko. Ang naramdaman lang niya ay ang init at diin ng mga labi nito sa kanya, ang amoy ng mamahaling pabango nito, at ang pagwawala ng sarili niyang puso. Ngunit ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng galit. Isang nag-aalab na galit. Buong lakas niyang itinulak si JC palayo. At sa sandaling nakawala siya, ang kanyang kamay ay kusa nang dumapo sa pisngi nito. Pak! Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Naiwang nakatayo si JC, gulat ang isang kamay ay nakahawak sa namumula niyang pisngi. Nanginginig sa galit si Elena, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi mabibili ng pera mo ang pagkatao ko, sir. Ang pakiramdam ng sampal ay nanatili sa pisngi ni JC kahit ilang minuto na ang nakalipas. Mula nang lumabas si Elena sa kanyang opisina, hindi ang sakit, kundi ang init, ang pagkainsulto. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang emosyong hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Ano ang pumasok sa isip niya? Bakit niya ginawa iyon? Napaupo siya sa kanyang silya. Ang isip ay gulong-gulo. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Sanay siyang sinusunod ang bawat utos niya. Pero ang babaeng yon, si Elena, iba siya. Meron siyang lakas ng loob na hindi nabibili. Isang dignidad na hindi matitinag. At ang halik na yon, iyon ay isang pagkakamali. Isang biimpulso na hindi niya napigilan. Nais niyang saktan ito, yurakan ang pagkatao nito para patunayan sa sarili na lahat ng tao ay may presyo. Pero nang makita niya ang mga luhang namumuo sa mga mata nito, ang pagtanggap nito ng pagkatalo para sa kapatid nito, may kung anong nagbago sa loob niya. Imbis na maramdaman ang tagumpay, naramdaman niya ang pagkatalo. Natalo siya sa sarili niyang laro. JC, darling! Isang matinis at pamilyar na boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Agad na kumunot ang kanyang noo. Pumasok si Katrina Montenegro sa kanyang opisina na parang pag-aari niya ito. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa maputi nitong balat. Ang bawat alahas sa katawan nito ay sumisigaw ng karangyaan. I was in the area, so I thought I'd surprise you, sabi nito. Lumapit sa kanya at nagbigay ng isang halik sa pisngi, ang parehong pisngi na sinampal ni Elena. You should have called. Walang ganang sabi ni JC, hindi gumagalaw mula sa kanyang upuan. Tinaasan siya ni Katrina ng perpektong inayos na kilay. Why? May itinatago ka ba, my dear fiancé? Napabuntong hininga si JC. Don't call me that. We're not engaged yet. It's just a matter of time. Our fathers have already agreed. It's a done deal, sweetie. Lumibot ang tingin ni Katrina sa opisina. Ang mga mata ay puno ng pagmamayari. We need to redecorate this place once we're married. It's too dark. Hindi umimik si JC. Wala siyang interes sa kung ano man ang sinasabi nito. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. May dalang isang tray na may kape. Hindi nito alam na may bisita ang kanyang amo. Huminto ito sa gitna ng silid nang makita si Katrina. Sir, kape niyo po. Mahinang sabi ni Elena, ang tingin ay nasa sahig. Nakita ni JC ang bahagyang pamumula sa mga pisngi nito. Naaalala pa rin nito ang nangyari kanina. Agad na napunta ang atensyon ni Katrina kay Elena. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng paghamak. And who is this? Tanong ni Katrina. Ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. The new maid, sagot ni JC. I see.
Ngumiti si Katrina, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Humarap ito kay Elena. Anong pangalan mo? Elena po, ma'am. Elena, ulit ni Katrina na parang dinudura ang pangalan. I want my coffee black, no sugar, and I want it in 5 minutes. Understood? Pero po, ma'am, ang kape pong ito ay para kay... Are you deaf? Putol ni Katrina. I said, I want my coffee. Now. O baka naman gusto mong mawalan ng trabaho sa unang linggo mo pa lang? Nakita ni JC ang pagkuyom ng mga kamay ni Elena. Nakita niya ang pagpipigil nito. Naramdaman niya ang galit na namumuomo sa loob nito, ang parehong galit na naramdaman nito kanina. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, hindi niya iyon nagustuhan. Katrina, stop it. Nagulat si Katrina sa sinabi ni JC. Maging si Elena ay napatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Excuse me? Sabi ni Katrina. Tumayo si JC. I said stop it. That coffee is for me. If you want one, you can ask for it nicely. Humarap siya kay Elena. Elena, ilagay mo ang kape sa mesa ko. At pagkatapos, pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Napatanga si Elena. Tumango na lang ito. Mabilis na inilapag ang tasa ng kape sa mesa ni JC at halos takbuhin ang pinto palabas. Naiwan sa silid ang isang nakakabininging katahimikan. Hinarap ni Katrina si JC. Ang mukha ay hindi maipinta sa galit. What was that, JC? Nanggigigil nitong tanong. Anong nangyayari sa'yo? Nothing's happening, Katrina. I just don't tolerate rudeness in my house, not even from you. Tumawa si Katrina ng sarkastiko. Rudeness? JC, she's a maid. Isang katulong. They are paid to serve. Hindi mo kailangang maging mabait sa kanila. Lumapit ito sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Ang boses ay bumaba na parang isang bulong. Bakit mo pinagtatanggol ang isang hamak na katulong, JC? Tinitigan niya ito ng malapitan. Ang mga mata ay naniningkit na para bang may sinusubukan itong basahin sa kanyang muka. Don't tell me you're interested in trash. Pagpasok ni Elena sa kanyang maliit na kwarto, isinara niya agad ang pinto at isinandal ang kanyang likod dito. Noon lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Trash, ang salitang iyon. Ang paraan ng pagbigkas ni Katrina, puno ng pangmamaliit. Tila isa siyang basura na pwedeng basta na lang itapon. Napayuko si Elena at niyakap ang sarili. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Hindi siya iiyak dahil sa babaeng iyon. Hindi niya bibigyan ng ganoong klaseng kasiyahan si Katrina. Pero ang masakit ay hindi ang salita mismo, kundi ang katotohanang ipinamukha nito sa kanya. Sa mundo ng mga mayayaman, isa lang siyang anino. Isang bagay na hindi nakikita. At si JC, ang pagtatanggol nito sa kanya kanina, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Pagkatapos ng ginawa nito sa opisina, ang pilit na halik, ang nakakainsultong kondisyon. Bakit nito ginawa iyon? Dahil ba sa awa? O dahil ayaw lang nitong mapahiya sa harap ng kanyang fiancé? Gulong-gulo ang isip niya. Ang mansyon na ito, ang mga taong nakatira dito, ay parang isang kumunoy na dahan-dahan siyang hinihila pababa. Biglang tumunog ng malakas ang kanyang cellphone. Ang pamilyar na ringtone ay tila isang alarma sa tahimik na silid. Agad niyang sinagot nang makita ang pangalan ng hospital. Hello? Elena, si Nurse Joy ito. Ang boses sa kabilang linya ay nag-aalala. Kailangan mo nang pumunta dito. Si Miguel. Hindi na nito tinapos ang sasabihin, pero sapat na iyon. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng buo niyang katawan na parang binuhusan ng nagyayelong tubig. Papunta na po ako. Hindi na siya nagabala pang magpalit ng damit. Tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto sa mga pasilyo ng mansyon na parang walang katapusan, palabas sa malaking pinto at sa kalsada. Wala siyang pakialam kung may makakita sa kanya. Ang tanging laman ng isip niya ay si Miguel.
Pagdating niya sa hospital, hingal na hingal siya. Agad niyang hinanap si Nurse Joy. "Kumusta po si Miguel?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Hinawakan ni Nurse Joy ang kanyang kamay. "He had a seizure, Elena. His condition is deteriorating fast. The doctor said we can't postpone the surgery any longer. Kailangan na siyang operahan ngayon din." Pakiramdam ni Elena ay gumuhoong ang mundo sa kanyang paanan. "Ngayon na po. Pero ang bayad." Iyon na nga ang problema, Hija. Napaupo si Elena sa isang silya. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Wala na. Ito na ang katapusan. Wala na siyang magagawa. "Handa na po akong gawin ang lahat," humihikbi niyang sabi sa nurse. "Kahit ano po. Kahit lumuhod po ako sa bawat taong makita ko dito." Ngumiti ng malungkot si Nurse Joy at hinaplos ang kanyang likod. "Elena, hindi mo na kailangang gawin yan." Nag-angat ng tingin si Elena. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Bayad na ang lahat." Natigilan si Elena. Ano po?" "Kaninang umaga lang," paliwanag ng nurse. "May isang anonymous na bank transfer na pumasok sa account ng hospital, sapat para sa buong operasyon ni Miguel at sa mga gamot niya sa loob ng 1 taon. Ang tanging instruction ay gamitin ito para kay Miguel Ramirez." Hindi makapaniwala si Elena. "Anonymous? Sino po?" Nagkibit balikat si Nurse Joy. "Wala kaming ideya. Walang pangalan. Basta nangyari na lang. Isang milagro." Ipinakita nito sa kanya ang isang maliit na puting sobre na kasama sa instruction. Walang nakasulat sa labas. Binuksan ito ni Elena. Sa loob, may isang maliit na card. Isang salita lang ang nakasulat dito. Sa eleganteng pagkakasulat, "Pag-asa." Niyakap ni Elena ang card sa kanyang dibdib. Isang halo ng kalituhan, pasasalamat at labis na kagalakan ang bumalot sa kanyang puso. Sino? Sino ang anghel na nagbigay sa kanila ng pag-asang ito? Ilang araw ang lumipas. Ang operasyon ni Miguel ay naging matagumpay. Habang nagpapagaling ang kanyang kapatid, bumalik na si Elena sa trabaho sa mansyon. Mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan ay tila nabawasan. Ngunit ang misteryo ng tumulong sa kanila ay nanatili sa kanyang isipan. Isang hapon, habang nililinis niya ang opisina ni JC, naisipan niyang ayusin ang mga nagkalat na papel sa ilalim ng mesa nito. Habang abala siya, hindi niya sinasadyang natabig ang lalagyan ng mga ballpen. Gumulong ang isang mamahaling pluma sa ilalim ng mesa. Yumuko siya para kunin ito. At doon, sa ilalim ng madilim na bahagi ng mesa, may nakita siyang isang gusot na papel. Marahil ay isang basurang hindi nakita ng huling naglinis. Kinuha niya ito, balak na itapon. Pero bago niya ito ibulsa, napansin niya ang mga salitang nakasulat dito. Isang pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay mula sa mga memo na madalas niyang nakikita sa ibabaw ng mesa ni JC. Paulit-ulit na nakasulat at kinansela ang pangalan ng hospital. St. Luke's Medical Center, St. Luke's SLMC. At sa ilalim nito, isang pangalan. Ang pangalan na isinulat, binura at isinulat muli. Miguel Ramirez. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang gusot na papel ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang sulat kamay ni JC at ang pangalan ng kapatid niya. The surgery was a success, sir. The patient is stable and has been transferred to a recovery room. Ang boses ni Arthur, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ay kalmado at profesional sa kabilang linya. Ngunit para kay JC, ang mga salitang yon ay parang musika. Good! Tanging sagot ni JC, pinipilit na panatilihing neutral ang kanyang boses. Keep me updated on his progress and make sure no one, absolutely no one, traces the funds back to me. Of course, sir. Pagkababa ng telepono,
Napasandal si JC sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Isang pakiramdam ng gaan ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan, hindi niya naiintindihan ang sarili. ₱250,000, iyon ay maliit na halaga lamang para sa kanya, barya. Ngunit ang epekto ng pagtulong na yon ay iba. Hindi ito katulad ng pagsasara ng isang multi-million deal. Iba ito. Mas personal. Mula sa bintana ng kanyang opisina, natanaw niya ang malawak na hardin ng mansyon. At doon, nakita niya si Elena. Nagdidilig ng mga rosas. May kakaiba sa kanya ngayon. Ang kanyang mga balikat ay hindi na kasing bigat ng dati. Ang kanyang mga galaw ay mas magaan. May isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi, habang dahan-dahan niyang ginagampanan ang kanyang gawain. Humuhuni pa ito ng isang pamilyar na kundiman. Pinanood niya ito mula sa malayo. Pinanood niya ang babaeng minsan niyang sinubukang yurakan, ang babaeng sumampal sa kanya, ang babaeng nagpakita sa kanya ng tapang na hindi niya pa nakikita sa iba. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni JC ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kasiyahan na hindi nagmula sa kapangyarihan o yaman. Nagmula ito sa pag-alam na siya, sa isang lihim na paraan, ang dahilan ng ngiting iyon. Agad niyang iwinaksi ang isiping iyon. Kalokohan. Ginawa niya yon dahil naawa siya. O marahil, dahil gusto niyang patunayan sa sarili na kaya niyang maging higit pa sa anino ng kanyang ama. Iyon lang iyon. Upang takasan ang sarili niyang mga iniisip, tumayo siya at nagtungo sa kanyang personal na silid, isang lugar na bihira niyang pasukin. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng kanyang aparador at kinuha mula roon ang isang simpleng kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon ng kanyang ina. Umupo siya sa gilid ng kama at maingat na binuksan ito. Ang amoy ng mga lumang papel at natuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Sa loob, naroon ang mga sulat ni Amelia, mga liham na hindi nito ipinadala. Binasa niya ang ilan sa mga ito. Mga salitang puno ng kalungkutan, ng pangungulila sa simpleng buhay, at ng pagmamahal para sa kanya, ang nag-iisa niyang anak. Isang pagmamahal na nakulong sa isang gintong hawla. Sa ilalim ng mga sulat, naroon ang isang litrato, isang lumang litrato ng dalawang dalaga, nakangiti ng malapad habang nakaakbay sa isa't isa. Ang isa ay ang kanyang ina, mas bata at mas masaya kaysa sa naaalala niya. Ang isa pa ay isang babaeng may magandang mukha at mga matang kumikinang sa tuwa. Hindi niya ito kilala. Magkaiba sila ng kanyang ina. Kung ang kanyang ina ay may porselanang kutis at mahinhing ganda, ang kasama naman nito ay may kayumangging balat at isang ngangiting puno ng kumpiyansa. Ngunit sa litratong iyon, kitang-kita ang lalim ng kanilang pagkakaibigan. Isang tunay na samahan, malayo sa mga pekeng ng ngiti at plastik na relasyon na kinalakihan ni JC. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ina sa litrato. Ano kaya ang nangyari kung hindi ito nakilala ng kanyang ama? Magiging masaya kaya ito? Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Don Ricardo Care. Ang mukha ay madilim at ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Nakita nito ang kahon sa mga kamay ni JC. Ano yan? Tanong nito. Ang boses ay malamig na parang yelo. Bago pa man makasagot si JC, mabilis na lumapit ang kanyang ama at marahas na inagaw ang kahon mula sa kanyang mga kamay. Nahulog ang mga sulat at ang litrato sa sahig. Ilang beses ko bang sinabi sa iyo na kalimutan mo na ang babaeng yan? Sigaw ni Don Ricardo. Ama, mga alaala ko na lang yan sa kanya. Sagot ni JC. Tumatayo upang harapin ito. Dinampot ni Don Ricardo ang mga sulat at ang litrato. Tiningnan niya ang mga ito na parabang basura. Itapon mo ang mga basurang ito.
Utos nito, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Ang kahinaan niya ang muntik ng magpabagsak sa pamilyang ito. Ang bawat araw na lumilipas ay tila isang bagong simula para kay Elena. Ang balita mula sa hospital ay laging maganda. Mabilis ang paggaling ni Miguel at sabi ng mga doktor, ilang linggo na lang ay maaari na itong umuwi. Dahil dito, gumaan ang kanyang trabaho. Ang dating nakakapagod na mga gawain ay tila naging madali. Ang dating nakakatakot na mansyon ay hindi na gaanong madilim. Maging ang amo niyang si JC ay nagbago ng pakikitungo. Hindi na ito masungit. Bihira na itong mag-utos ng pasigaw. Madalas niya itong nahuhuling nakatingin sa kanya at kapag nagtama ang kanilang mga mata, ito ang unang umiiwas. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang papel na nakita niya. Ang katibayan na si JC ang tumulong sa kanila. Pinag-isipan niya ito ng paulit-ulit. Bakit? Bakit gagawin ng isang taong halos yurakan ang kanyang pagkatao ang isang bagay na ganoon kabuti? Isang kabutihan na ginawa nito sa paraang walang sinumang makakaalam. Naguguluhan siya. Ang puot na dati niyang nararamdaman para dito ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Isang hapon, nagpasya siyang harapin ito. Hindi para singilin, hindi para kumpirmahin, kundi para sa isang bagay na mas simple, para magpasalamat. Kumuha siya ng isang tasa ng bagong timplang kape at dinala ito sa opisina ni JC. Kumatok siya bago pumasok. Naabutan niya itong nakatayo malapit sa bintana. Nakatalikod, malalim ang iniisip. "Sir, kape po ninyo," sabi niya. Ang boses ay mas malambing kaysa sa dati. Humarap ito. Ang kanyang mga mata ay tila pagod. May bakas ng kalungkutan. Ngunit nang makita siya nito, tila bahagyang gumaan ang ekspresyon nito. "Salamat," sabi nito. Inilapag ni Elena ang kape sa mesa. Pero imbis na umalis, nanatili siya sa kanyang kinatatayuan. "May problema ba?" tanong ni JC. Huminga ng malalim si Elena. "Wala po, sir. Gusto ko lang pong magpasalamat." Kumunot ang noo ni JC. "Para saan?" "Para po sa lahat," sabi ni Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Nagbago po ang pakikitungo niyo sa akin nitong mga nakaraang araw at pinasalamatan ko po kayo para doon." Hindi niya direktang sinabi ang tungkol sa pera. Natatakot siyang baka magalit ito. Natatakot siyang baka magbago ang lahat. Ngunit tila naintindihan ni JC ang hindi niya sinasabi. Tinitigan siya nito, isang matagal at malalim na titig. Ang mga mata nito ay tila nangungusap, nagtatanong, nag-aalangan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi masabi. Naramdaman ni Elena ang muling pagtibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot o galit. Iba na. Nalunod siya sa lalim ng mga mata nito. Nakita niya roon hindi ang isang aroganteng amo, kundi isang lalaking nalulungkot. Isang lalaking tila may mabigat na pasanin. "Elena," sabi ni JC. Ang boses ay malumanay. "May kailangan kang malaman." Ang puso ni Elena ay kumabog ng mas mabilis. Ito na. Aaminin na ba nito? Ngunit bago pa man nito matapos ang sasabihin, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Katrina na walang katok-katok. "JC, darling, I have the most wonderful news," masayang sabi nito. Ngunit agad na naglaho ang nangiti nang makita si Elena. "Ikaw na naman." Dire-diretso itong lumapit kay JC at ipinakita ang isang napakagandang singsing na may malaking diamante sa daliri nito. "Tingnan mo, ibinigay ito sa akin ni Tito Ricardo kanina. He said it's a family heirloom. It's our engagement ring." Para kay Elena, ang bawat salita ay isang dagok. Engagement ring. Sila na. Napayuko siya.
Ang kaunting pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso ay biglang nalanta. Tanga ka, Elena. Ano ba ang inaasahan mo? Oh, and by the way, sabi ni Katrina, lumingon sa kanya na may mapanuyang ngabong ngiti. Nabalitaan ko ang tungkol sa kapatid mo. Congratulations! Nagulat si Elena. Paano nito nalaman? I felt so sorry for you, you know. Patuloy ni Katrina. Kaya sinabi ko kay JC na tulungan ka. I told him, Darling, why don't you pay for the surgery? It's a good charity case. Mabuti na lang at nakinig siya sa akin. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Elena habang pinoproseso ang narinig. Si Katrina, ang mayabang at masamang babaeng ito, ang nagsabi kay JC na tulungan siya. Isang charity case? Nilingon niya si JC. Naghahanap ng pagtanggi. Naghahanap ng kahit anong senyales na kasinungalingan ang sinasabi ni Katrina. Ngunit si JC ay nakatayo lang doon. Tahimik. Ang mukha ay hindi mabasa. Hindi ito tumitingin sa kanya. At sa katahimikang yon, nahanap ni Elena ang kanyang sagot. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Katrina ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Hindi siya naniniwala. May mali. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang pangalan ni Don Ricardo Care. Ang mga artikulo tungkol sa kanyang negosyo, sa kanyang tagumpay. At pagkatapos, isang lumang artikulo ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang artikulo mula 10 taon na ang nakalipas. Cara Empire expands, acquires Ramirez Textiles in hostile takeover Ramirez, ang apelyido ng kanyang pamilya. Binuksan niya ang artikulo. Ang mga salita ay tila lumulundag mula sa screen at sumasampal sa kanya. Ang kwento ng isang maliit na kumpanya ng tela na dahan-dahang sinira ng isang mas malaking korporasyon. Ang kwento ng isang pamilyang nawalan ng lahat. Ang kwento ng sarili niyang pamilya. At sa ibaba ng artikulo, may isang larawan. Isang larawan ng taong nasa likod ng lahat ng ito. Ang taong nagpabagsak sa kanilang negosyo, ang taong naging sanhi ng pagkakasakit ng kanyang ama na nauwi sa maagang pagkamatay nito. Isang mas batang bersyon ni Don Ricardo Care. Nabitawan ni Elena ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay halos hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso. POV, Elena. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang masakit na paalala. Ang pamilyang Care. Sila ang dahilan ng lahat. Ang dahilan kung bakit namatay sa sama ng loob ang kanyang ama. Ang dahilan kung bakit sila nalubog sa utang. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtrabaho bilang isang katulong sa mismong pamamahay ng mga taong sumira sa kanila. At ang pera. Ang perang nagligtas sa buhay ni Miguel. Galing din sa kanila. Isang tawa, puno ng pait at kabaliwan, ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang kabalintunaan ng lahat ng ito ay napakasakit. Ang lason na pumatay sa kanilang pangarap ay siya ring gamot na nagligtas sa buhay ng kanyang kapatid. Hindi ito tulong, hindi ito awa, ito ay insulto. Isang paraan para linisin ang kanilang konsensya, isang limos para pagaanin ang bigat ng kanilang mga kasalanan. Tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin, ang uniforme, ang pagod sa kanyang mga mata, ang dignidad na pilit niyang pinanghahawakan. Hindi na. Tapos na. Tumayo siya. Ang bawat galaw ay puno ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyong isinilang mula sa pinaghalong sakit at galit. Kinuha niya ang lahat ng kanyang naipon na sahod. Idinagdag niya ang perang ipinadala ng kanyang tiyahin mula sa probinsya. Kulang pa rin. Malayo sa kalahating milyon. Pero wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay ang simbolo. Ang pagbabalik ng perang dinungisan
ng kasinungalingan, Jace. Hindi mapakali si JC mula nang umalis si Elena sa kanyang opisina kanina. Dala ang isang blankong ekspresyon na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Hindi na siya matahimik. Bakit hindi siya nagsalita? Bakit hinayaan niyang isipin ni Elena na totoo ang mga sinabi ni Katrina? Dahil duwag siya. Dahil sa isang saglit, natakot siyang aminin ang katotohanan. Natakot siyang malaman ni Elena na nagkaroon ito ng epekto sa kanya, na ang pagtulong niya ay hindi dahil sa utos ni Katrina, kundi dahil sa sarili niyang kagustuhan. Isang kagustuhan na hindi niya maintindihan. Isang damdamin na pilit niyang tinatakasan. Kailangan niyang makausap si Elena. Kailangan niyang linawin ang lahat. Tumayo siya, handa nang hanapin ito, handa nang sabihin ang lahat. Ngunit huli na siya. Bumukas ng malakas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Elena, hindi na ang mahiyain at laging nakayukong katulong. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay may nag-aapoy na mga mata. Ang kanyang tindig ay matatag. Ang kanyang muka ay isang maskara ng nasaktang orgulyo. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang makapal na sobre. POV, Elena. Walang katok, walang paalam. Hinarap niya si JC, ang lalaking minsan ay kinamuhian niya pagkatapos ay pinagdudahan at sa isang saglit na kahibangan ay pinagsimulan niyang pagkatiwalaan. Para sa'yo, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. Ibinato niya ang sobre sa makintab na mesa ni JC. Kumalat ang ilang piraso ng pera mula sa loob. POV, JC, tiningnan ni JC ang pera. Pagkatapos ay ang mukha ni Elena. Ang lamig sa mga mata nito ay tumusok sa kanya na parang libu-libong karayom. Ano ito? Tanong niya, kahit na alam na niya ang sagot. Bayad. Sagot ni Elena. Ang bawat salita ay matalas na parang bubog. Hindi ko kailangan ng limos mula sa pamilyang pumatay sa mga pangarap ng pamilya ko. Nanlaki ang mga mata ni JC. Anong ibig mong sabihin? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Huwag ka nang magkunwari, Mr. Carey. Alam ko na ang lahat. Ang tungkol sa Ramirez Textiles, ang tungkol sa ginawa ng ama mo. Natigilan si JC. Pakiramdam niya ay may sumuntok sa kanyang sikmura. Ang nakaraan, ang kasalanan ng kanyang ama ay bumalik para multuhin siya sa pinakamasakit na paraan. Elena, maniwala ka sa akin. Sabi niya, humakbang palapit. Wala akong alam doon. Wala kang alam? Tumawa si Elena, isang tawang walang kagalakan. Napakagaling! Napakagaling ng pag-arte ninyong mag-ama. Ang isa ay sisira sa amin at ang isa naman ay mag-aalok ng tulong para magmukhang santo. Sabihin mo sa akin, JC, masarap ba sa pakiramdam ang maging tagapagligtas ng mismong mga taong winasak ng pamilya mo? Hindi ganon yun, Elena. Giit ni JC, ang boses ay puno ng desperasyon. Tinulungan kita dahil gusto kong tumulong. Talaga? Tanong ni Elena. Ang mga mata ay nanlilisik. O dahil sinabi ni Katrina na isa akong good charity case? Alin sa dalawa, JC? Ang awa ng isang mapagkunwari o ang kasalanan ng isang duwag? Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit kaysa sa pisikal na sampal na iginawad nito sa kanya noon. Iyan ang paunang bayad, sabi ni Elena. Itinuro ang pera. Ibinabalik ko ang perang nanggaling sa pamilyang pumatay sa mga pangarap ng pamilya ko. Nagkamali ako nang isipin kong may kabutihan sa loob mo. Pare-pareho lang kayo, mga mapagpanggap, mga walang puso. Huminga siya ng malalim. Ang dibdib ay umaalon sa tindi ng kanyang emosyon. Aalis na ako. Iyon ang huling sinabi niya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas ng silid, papalabas ng mansyon, papalabas ng kanyang buhay. Elena, sandali! Sigaw ni JC.
Hinabol niya ito. Hinawakan niya ang braso nito bago pa man ito makalayo. "Bitawan mo ako," sigaw ni Elena. Pilit na kumakawala. "Makinig ka sa akin, please." Ngunit huli na ang lahat. Paglingon nila sa may malaking pinto, nakita nila si Don Ricardo Care na nakatayo roon. Ang mukha ay seryoso. Kasama niya ang 2 bodyguard. Malamang ay narinig nito ang lahat. Tiningnan ni Don Ricardo si Elena na para bang isa itong dumi. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa kanyang anak. "Hayaan mo siyang umalis," utos ni Don Ricardo. Ang boses ay matigas at walang anumang emosyon. "Mas mabuti para sa'yo." Bumitaw si JC sa pagkakahawak kay Elena, hindi dahil sa utos ng kanyang ama, kundi dahil sa sakit na nakita niya sa mga mata nito. Tiningnan ni Don Ricardo ang kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pagkadismaya at isang malamig na babala. Isa lang siyang pagkakamali, Juan Carlos, tulad ng ina niya. Ang mga salitang yon ay tumama kay JC na parang kidlat. Ang koneksyon, ang galit ng kanyang ama sa kanyang ina. Ang galit nito kay Elena. Pero si Elena, wala na. Nakatayo lang si JC doon, paralisado, habang pinapanood niya ang paglayo ng babaeng nagpabago sa kanya. Ang babaeng nasaktan niya ng higit sa kaninuman. Nawala na ito. At kasama nito, nawala na rin ang kaunting pag-asa na nagsimulang tumubo sa kanyang nanigas na puso. Nakatayo si JC sa gitna ng malawak na pasilyo, ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang maliit na kahon na unti-unting sumisikip. Ang imahe ni Elena, habang tumatalikod ito, ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito, ang huling salita ng kanyang ama. Isa lang siyang pagkakamali, tulad ng ina niya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa kanyang isip. Hindi na bilang isang simpleng insulto, kundi bilang isang susi. Isang susi na bumukas sa isang madilim at nakakandadong silid sa kanyang alaala. Ang pagkamuhi ng kanyang ama sa mga taong galing sa hirap, ang biglaang pag-alis ng kanyang ina, ang mga malulungkot na liham na nabasa niya. Lahat ay konektado. Dahan-dahan siyang lumingon at hinarap ang kanyang ama. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang naroon na lang ay isang nagyeyelong kalinawan. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni JC. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Tinaasan siya ng kilay ni Don Ricardo. "Tapos na ang usapan, Juan Carlos. Kalimutan mo na ang babaeng yon." "Hindi siya ang tinatanong ko," giit ni JC, humakbang palapit. "Ang ina ko. Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo tungkol sa kanya?" Nakita ni JC ang pagkislap ng inis sa mga mata ng kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na sinuway niya ito ng harapan. "Ang ina mo ay isang kahinaan," malamig na sagot ni Don Ricardo. Masyado siyang malambot para sa mundong ito. Para sa pamilyang ito, kinailangan niyang umalis. Hindi siya umalis. Mariing sabi ni JC. "Itinaboy mo siya." "Bakit?" Tumawa si Don Ricardo, isang tawang nakakainsulto. Dahil iyon ang nararapat, nagsimula siyang magkaroon ng sarili niyang mga ideya. Mga ideya tungkol sa pagtulong sa mga mahihirap, sa pagiging makatao ng ating negosyo. Mga kalokohang magpapabagsak sa lahat ng pinaghirapan ko. "Kasinungalingan," sabi ni JC. May iba pang dahilan. Biglang nagbago ang mukha ni Don Ricardo. Nawala ang pang-uuyam at napalitan ng isang nakakatakot na pagkasuklam. "Gusto mong malaman ang totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang ina mo ay umalis dahil pinaniwala ko siya na hindi ko na siya mahal. Gumawa ako ng mga ebidensya, mga pekeng sulat, mga kunwaring tawag sa telepono. Ipinamukha ko sa kanya na isa lang siyang laruan na pinagsawaan ko na." Para kay JC, ang bawat salita ay isang suntok na hindi niya nakita. Pinaniwala ko siyang ang pag-ibig niya ay isang pagkakamali.
Patuloy ni Don Ricardo na tila ipinagmamalaki pa ang kanyang ginawa. At naniwala naman ng tanga, umalis siyang dala ang durog niyang puso. Iyon ang nararapat sa mga taong mahihina. Tinatanggal sila na parang isang cancer bago pa man kumalat. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang respeto ni JC para sa kanyang ama. Ang taong nasa harapan niya ay hindi isang makapangyarihang negosyante. Isa itong halimaw, isang taong walang kaluluwa na kayang sirain ang buhay ng iba para lang sa sarili niyang kapakanan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat, ang sarili niyang kasungitan, ang pagkamuhi niya sa kahinaan, ang takot niyang magmahal, lahat ay itinuro, hinulma ng halimaw na ito. Ngayon, naiintindihan mo na? Sabi ni Don Ricardo. Kaya hayaan mo nang umalis ang katulong na yon. Pareho lang sila. Isang pagkakamali. Tinitigan ni JC ang kanyang ama at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ito kung ano talaga ito. Isang matandang lalaki na nag-iisa sa kanyang trono ng kasinungalingan. Hindi. Mariing sabi ni JC. Anong sabi mo? Hindi siya isang pagkakamali. Humakbang paatras si JC, lumalayo sa kanyang ama, lumalayo sa lason na kinakatawan nito. Siya ang pinakatotoong bagay na nangyari sa buhay ko. At ikaw ang pagkakamali. Nakita niya ang gulat at galit sa mukha ng kanyang ama, ngunit hindi na siya natinag. Tapos na ako? Deklara ni JC. Ayoko na ng pangalan mo. Ayoko na ng pera mo. Ayoko na ng buhay na ito. Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Don Ricardo. Kapag lumabas ka sa pintong yan, wala ka nang babalikan. Itatakwil kita. Huminto si JC sa may pintuan. Hindi na siya lumingon. Pinipili ko siya. Sabi niya, ang boses ay puno ng determinasyon. At pinipili kong hindi maging katulad mo. At lumabas siya. Iniwan niya ang lahat. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang nakaraan. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito palayo sa mansyon. Isa lang ang nasa isip niya, si Elena. Kailangan niyang mahanap ito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Pinuntahan niya ang address na nakalagay sa record nito bilang empleyado. Isang maliit at masikip na paupahan sa isang magulong lugar sa Maynila. Ang layo sa kinagisnan niyang mundo. Nagmamadali siyang bumaba at kumatok sa isang pintong gawa sa kinakalawang na yero. Isang matandang babae ang nagbukas, ang landlady. Sino po sila? Hinahanap ko po si Elena Ramirez, sabi ni JC. Hingal na hingal. Nakatira po siya dito, di ba? Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Si Elena? Naku hiho, kakaalis lang nila. Nanlamig si JC. Kakaalis lang? Saan po sila nagpunta? Nagkibit balikat ang matanda. Abay, ewan ko. Nagmadali silang mag-impake kanina. Kinuha lahat ng gamit. Sabi lang ay uuwi na sila ng probinsya. Anong probinsya? May sinabi po ba silang address o numero ng telepono? Umiling ang matanda. Ang mukha ay puno ng awa. Wala hiho. Wala namang sinabing lilipatan. Ang hangin sa probinsya ay sariwa, malayo sa usok at bigat ng hangin sa Maynila. Ito ang sinabi ni Elena sa kanyang sarili araw-araw, na mas mabuti na sila dito, na tama ang kanyang desisyon. Umuwi sila sa maliit na bahay na naiwan ng kanilang mga lolo't lola sa Laguna. Simple lang ang buhay, isang maliit na lupang sinasaka, ilang alagang manok, at ang katahimikan ng paligid. Si Miguel ay malakas na. Ang operasyon ay tila isang masamang panaginip na lang. Tumutulong na ito sa mga gawaing bahay at ang dating maputlang mukha nito ay may kulay na ulit. Dapat sana ay masaya si Elena. Pero sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, ang katahimikan ay nagiging isang kalaban. Binibigyan nito ng espasyo ang mga alaala para bumalik. Ang mukha ni JC. Ang sakit sa mga mata nito,
nang umalis siya. Ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan. Ang mga salitang hindi nito nasabi. Inaamin niya sa sarili, kahit masakit, na isang bahagi niya ang umasa. Umasa na hahabulin siya nito. Umasa na ipaglalaban siya nito. Isang tangang pag-asa. Pinipilit niyang burahin ang lahat ng yon. Ang mga kare ay lason. Ang mansyon na yon ay isang bangungot. Kailangan niyang magsimulang muli para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang nasa palengke siya para bumili ng kanilang mga pangangailangan, isang balita sa telebisyon sa isang tindahan ng electronics ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang malaking eskandalo ang gumugulat ngayon sa mundo ng pagnenegosyo. Si Juan Carlos Care, ang nag-iisang tagapagmana ng Care Empire, ay itinakwil umano ng kanyang amang, si Don Ricardo Care. Ayon sa mga source, tinalikuran di umano ni J.C. Care ang lahat ng kanyang mana at posisyon sa kumpanya. Natigilan si Elena sa gitna ng palengke. Ang ingay sa paligid ay tila naglaho. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Itinakwil? Tinalikuran ng lahat? Bakit? Sa loob ng ilang araw, ang balitang iyon ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang maliit na bahagi niya ang nagtatanong kung may kinalaman ba siya sa desisyon nito. Ngunit agad niya itong iwinawaksi. Imposible. Bakit nito gagawin iyon para sa isang katulong na tulad niya? Isang gabi, habang naghahanda sila ng hapunan, biglang nagsalita si Miguel. Ate, bakit bunso? Naalala ko lang. Noong nasa hospital pa ako, bago ako operahan, may isang lalaking laging nagpupunta sa labas ng kwarto ko. Napatigil sa paghiwa ng gulay si Elena. Lalaki? Sinong lalaki? Hindi ko kilala, ate. Nakikita ko lang siya sa salamin ng pinto. Nakatayo lang siya doon, nakatingin. Mukha siyang malungkot at laging nag-aalala. Minsan, kinausap niya si Nurse Joy. Narinig ko. Tinanong niya kung kumusta na daw ako. Kumunot ang noo ni Elena. Hindi mo ba nakita ang mukha niya? Hindi masyado. Pero minsan pumasok siya. Akala niya siguro tulog ako. Nag-isip si Miguel. Matangkad siya, ate. At gwapo. Mukhang mayaman. Ang sabi niya, magpagaling ka, bata. Marami pang nagmamahal sa'yo. Parang may kung anong kumurot sa puso ni Elena. Pagkatapos noon, inoperahan na ako. Pagpapatuloy ni Miguel. Hindi ko na siya nakita ulit. Hindi umimik si Elena. Ang kanyang isip ay naglakbay pabalik. Sa lalaking nagbago ng pakikitungo sa kanya, sa lalaking may lungkot sa mga mata. Maaari kaya? Pagkatapos ng hapunan, hindi siya mapakali. Kinuha niya ang sobre kung saan nakalagay ang card na natanggap niya sa hospital. Binuksan niya ito at tinitigan ang nag-iisang salitang nakasulat, pag-asa. Paulit-ulit niyang binasa ang bawat kurba ng letra, ang diin ng pagkakasulat. Hinaplos niya ito at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman niya ang isang koneksyon. Isang koneksyon sa nagsulat nito. Bigla, may kumatok sa kanilang pinto. Isang serye ng 3 marahang katok. Nagkatinginan sila ni Miguel. Sino naman ang bibisita sa kanila ng ganoong oras ng gabi? Ako na ang magbubukas, ate. Sabi ni Miguel. Huwag, ako na. Pigil niya. May kung anong kaba siyang naramdaman. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa pinto. Huminga siya ng malalim bago pihitin ang lumang seradura. Pagbukas niya ng pinto, ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Nakatayo sa kanyang harapan ang isang lalaki. Payat ito. Mas payat kaysa sa huli niyang pagkikita. Ang mamahaling damit ay napalitan ng simpleng t-shirt at pantalon. May kaunting tubo ng balbas sa mukha nito at ang mga mata ay pagod. Ngunit ang mga matang yon, kilalang kilala niya ang mga iyon. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang halo ng sakit, pagsisisi, at isang emosyong napakatagal na niyang inaasam na makita.
Si JC, nakatayo siya sa labas ng kanyang tahanan sa gitna ng kadiliman ng gabi na para bang isang manlalakbay na sa wakas ay natagpuan ng kanyang paroroonan. Katahimikan. Isang makapal at mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Hindi siya makapagsalita. Ang lahat ng salitang inihanda niya sa kanyang isipan, mga salita ng galit, ng pagtataboy, ay biglang naglaho. Sa harapan niya ay hindi ang makapangyarihang si JC Carey, ang demonyong amo. Ang naroon ay isang lalaking tila nawalan ng lahat. Isang lalaking ang mga mata ay sumisigaw ng isang bagay na mas malalim pa sa pagsisisi o V. Bawat segundo na nakatitig lang ito sa kanya ay parang isang pagdurusa. Inaasahan na niya ang galit, ang mga sigaw, ang pagsasara ng pinto sa kanyang mukha. Ngunit ang katahimikan na ito ay mas masakit. Ito na ang huling pagkakataon niya. Elena? Basag niya sa katahimikan. Ang boses ay paos at halos hindi niya makilala. Alam kong wala akong karapatang mapunta dito, pero kailangan kong subukan. Hindi niya hinintay ang sagot nito. Dahan-dahan, itinaas niya ang isang lumang folder na dala-dala niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ako naparito para humingi ng tawad para sa sarili ko lang. Sabi niya, walang kapatawaran ang mga ginawa ko sa'yo, ang mga sinabi ko, pero kailangan mong malaman na hindi ako katulad niya. Inilahad niya ang folder. Nag-atubili si Elena, ngunit sa huli ay kinuha rin ito. POV, Elena. Binuksan niya ang folder. Ang laman nito ay mga opisyal na dokumento. Sa ibabaw may isang pangalan na nakarehistro sa SEC, Pag-asa Foundation, Inc. Napasinghap siya, ang parehong salita. Sa ilalim nito ay ang misyon ng foundation, tulungan ang mga maliliit na negosyante at pamilyang naapektuhan ng mga hindi patas na gawain sa pagnenegosyo. Habang binabasa niya ang mga sumunod na pahina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakasaad doon ang mga pangalan ng mga unang benepisyaryo ng foundation, mga pamilyang nawalan ng kabuhayan dahil sa pag-takeover ng Cara Empire, at sa pinakaunang linya, ang pamilya Ramirez. Nakadetalya doon ang isang kompletong plano ng kompensasyon, hindi bilang isang limos, kundi bilang isang restitution o pagbabalik ng nararapat, sapat na halaga para muling itayo ang kanilang buhay. Saan galing ang perang ito? Tanong niya, hindi nag-aangat ng tingin mula sa mga papeles. Pera ko, sagot ni JC. Ang tanging natira sa trust fund na iniwan ng ina ko. Ibinenta ko na rin ang lahat ng ari-arian ko na nakapangalan sa akin. Ang kotse, ang mga relo, lahat. Noon lang siya nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng manlabo dahil sa mga luha. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, Elena. Sabi ni JC, ang boses ay nababasag na. Hindi ko maibabalik ang ama mo, pero kaya kong subukang itama ang mga pagkakamali ng pamilya ko. Simula sa pamilya mo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. At pagkatapos, isang bagay na hindi niya inaasahan ang ginawa ni JC. Dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Sa lupa, sa putik. Napasinghap si Elena. Ang eksena sa opisina ay bumalik sa kanyang isipan. Ang utos, ang kahihiyan. Ngunit ngayon, iba na. Hindi ito ang pagluhod ng isang amo sa isang alipin. Ito ang pagluhod ng isang lalaki sa harap ng babaeng mahal niya. POV JC. Naramdaman niya ang pagdikit ng kanyang mga tuhod sa mamasa-masang lupa. Wala siyang pakialam. Tumingala siya kay Elena. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa magandang mukha nito. Hindi ako lumuluhod para humingi ng tawad, Elena. Sabi niya, ang sarili niyang mga mata ay nag-iinit na. Lumuluhod ako dahil ito lang ang alam kong paraan
para ipakita sa'yo na isinusuko ko na ang lahat. Ang pride, ang pangalan, ang nakaraan, isinusuko ko ang lahat para sa'yo. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig ito at nanginginig. Patawarin mo ako, Elena. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa foundation. Patawarin mo ako dahil minahal kita sa maling paraan. Ngayon, gusto kong gawin ng tama. Hayaan mo akong mahalin ka sa paraang nararapat sa'yo. POV, Elena. Ang huling mga salitang yon ang tuluyang bumasag sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang galit na inipon niya, ang sakit ng nakaraan, lahat ay tila natunaw sa init ng kanyang mga luha. Ang nakikita niya na lang ay ang lalaking nasa harapan niya, bagsak ang mga balikat, isinusuko ang lahat para sa kanya. Umiling siya habang umiiyak, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa labis na emosyon. Hinawakan niya ang mga kamay ni JC. "Tumayo ka, JC," sabi niya. Ang boses ay basag, ngunit malinaw. "Tumayo ka." Tinulungan niya itong tumayo. At sa sandaling magkapantay na sila, sa ilalim ng liwanag ng buwan sa simpleng probinsya nila, niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagpapatawad, isang yakap na nagpapagaling. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ni JC habang gumaganti ito ng yakap. Ibinabaon ang mukha sa kanyang balikat. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Hindi sila Kare at Ramirez. Sila ay dalawang taong sinaktan ng mundo, na sa wakas ay natagpuan ang kanilang tahanan sa piling ng isa't isa. Ngunit ang kanilang sandali ay biglang pinutol ng isang marahas na tunog. Ang tunog ng mga gulong ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa kanilang daan. Ang malakas na pagsara ng pinto. Kumalas sila sa pagkakayakap at lumingon. Nakatayo sa liwanag ng headlight ng kotse si Don Ricardo Kare. Kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang muka ay isang maskara ng matinding galit. Ang pagdating ni Don Ricardo ay parang isang malamig na hangin na biglang umihip, nagdadala ng tensyon at takot. Ang mapayapang gabi sa probinsya ay biglang nabalot ng dilim ng nakaraan. Naramdaman ni Elena ang paninigas ng katawan ni JC sa kanyang tabi. Isang reflex. Ang dating takot sa ama ay naroon pa rin, nakatago sa ilalim ng kanyang bagong tapang. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa kamay nito. Isang tahimik na mensahe, hindi ka nag-iisa. Tumingin si JC sa kanya at sa mga mata niya, nakita ni Elena ang pagpapasalamat. Huminga ito ng malalim at tumayo ng mas matatag. Hinarap nilang dalawa ang matandang Kare. "Ano ang ginagawa mo dito, ama?" Tanong ni JC. Ang boses ay kalmado, ngunit matigas. Tumingin si Don Ricardo sa kanilang magkahawak na kamay. Ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. "Umuwi ka na, Juan Carlos. Itigil mo na ang kahibangang ito. Kalimutan mo na ang babaeng yan at ang lahat ay babalik sa dati." Umiling si JC. "Walang babalikan. Ito na ang buhay ko ngayon." Tumawa si Don Ricardo, isang tawang mapakla. "Buhay? Anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa kanya? Isa ka ng talunan, wala kang pera, wala kang pangalan. Ano ang ipapakain mo sa kanya pag-ibig?" Sa halip na si JC ang sumagot, si Elena ang humakbang pasulong. Natigilan si Don Ricardo. Tila hindi niya inaasahan na ang isang hamak na katulong ay maglalakas loob na harapin siya. "Hindi po pag-ibig ang ipapakain namin sa isa't isa, Mr. Kare." Magalang ngunit matatag na sabi ni Elena. "Ipagpapatuloy po namin ang sinimulan ni JC. Magtatrabaho kami at tutulungan namin ang mga taong sinira ng kasakiman ninyo." "At ikaw," sabi ni Elena. Ang boses ay lumambot ngunit may bigat ng katotohanan. "Naaawa po ako sa inyo." Nangunot ang noo ng matanda. "Naaawa?" "Opo," sabi ni Elena. "Dahil sa kabila ng lahat ng yaman at kapangyarihan ninyo, nag-iisa kayo. Itinaboy ninyo ang asawa ninyo. Itinakwil ninyo ang sarili ninyong anak. At ang tanging kasama ninyo ngayon
ay ang galit sa inyong puso. Kaya po, pinapatawad na po kita. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal kay Don Ricardo, mas malakas kaysa sa anumang sigaw o akusasyon. Ang pagpapatawad, isang bagay na hindi niya maintindihan, isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Natigilan siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tiningnan niya si Elena. Pagkatapos ay si JC na ngayon ay nakatayo sa tabi nito. Puno ng paghanga at pagmamahal. Nakita niya ang isang bagay na kailanman ay hindi niya naranasan. Isang tunay na samahan. Isang lakas na hindi kayang tibagin ng pera. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kanyang buhay, natalo si Don Ricardo Care. Hindi sa boardroom, hindi sa stock market, kundi sa isang simpleng bakuran sa probinsya. Walang imik siyang tumalikod. Sumakay siya sa kanyang kotse. At sa huling pagkakataon, sumulyap siya sa bintana. Hindi kay JC, kundi kay Elena. Ang babaeng may parehong tapang at dignidad tulad ng babaeng minsan niyang minahal at winasak. Pagkatapos, umalis na ito. Nilamon ng dilim ng gabi, naiwan sa kanyang palasyo ng kalungkutan. Nang mawala na ang sasakyan, bumaling si JC kay Elena. Hinawakan nito ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko. Sabi nito, ang boses ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Elena. At ikaw naman ang pinakamabuting tao na nakilala ko, JC. Makalipas ang ilang taon, ang maliit na bahay sa probinsya ay naging isang maayos na tahanan. Ang bakuran ay puno ng mga bulaklak at gulay. Si Miguel, na ngayon ay isang malusog na binatilyo, ay abala sa pag-aayos ng bisikleta. Sa loob ng bahay sa isang maliit na opisina na puno ng mga folder at ngiti, magkatabing nakaupo sina JC at Elena sa harap ng isang computer. Binabasa nila ang email na kalalabas lang. Dear Pag-asa Foundation, maraming salamat po sa tulong ninyo. Dahil sa inyo, ang aming maliit na panaderya ay muling nakabangon. Nagdala kayo ng pag-asa sa aming pamilya noong panahong akala namin ay wala na. Lubos na gumagalang, Pamilya Cruz. Nagkatinginan sina JC at Elena. Ang kanilang mga mata ay nagniningning. Magkahawak ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga daliri ay magkasalikop. Isang simbolo ng kanilang pinagsamang lakas. Tumayo si JC at niyakap si Elena mula sa likuran. Isinandal ang kanyang baba sa balikat nito. Mahal kita, Elena Ramirez, bulong niya. Humarap si Elena at hinaplos ang kanyang mukha. Mahal din kita, Juan Carlos Care. Sa labas, ang sikat ng hapon ay ginintuan. Ang kanilang buhay ay simple, malayo sa karangyaan na minsan ay sumira sa kanila. Ngunit ito ay tunay, ito ay puno. At higit sa lahat, ito ay puno ng pag-asa. Isang pag-asang hindi na isang salita lang sa isang card, kundi isang buhay na kanilang binuo at ibinabahagi sa iba na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig kapag hinubog ng pagpapatawad at pag-unawa ay kayang baguhin hindi lang ang dalawang tao, kundi ang buong mundo sa kanilang paligid.